to our channel. Happy Thursday. Uy, Ayan, isang araw na lang ako. Isang araw na lang. Uy, 2 araw. Oo nga pala. Hindi, kasi di ba nag-ano ako ngayong week? Oo nga pala. Kasi nag-Tuesday siya ngayon. So, pareho kaming last day tomorrow. Excited na rin tayo, di ba? Parang laging looking forward ka matapos ang linggo eh. Kasi syempre, panay trabaho. So, ngayon, pahinga naman. Yes, sir. And yun nga, syempre, may renewal of vows tayo sa Sabado. Kaya, ayan, mag-aasikaso muna tayo sa mga kailangang suotin, gamitin on that event. And Kailangan ko pa palang hanapin yung damit ko, ano? yun ang mga aasikasuhin namin. But tomorrow, syempre, work from home tayo, at least, You know, di ba? And sana makapahinga ng natuto yung utak. And so, gloomy pala ngayon, guys. So, parang uulan somewhere dito. Oh, tingnan nyo, yan. Super kapal. Alam mo, may bagyo or like tornado. Hindi, wag naman. So, speaking of tornado, guys, merong tornado effect or warning sa bandang Saskatchewan, or meron din ako nakitang post ng kakilala ko, nasa Winnipeg naman siya, or nasa province ng Manitoba. So, may mga ganong alerts. And kahapon, grabe yung na-experience ng mga taga Regina, Saskatchewan. I'm not sure kung maraming towns din yung involved. Pero yun nga po, kahapon yung sobrang lakas ng tama ng hail sa kanila. And nagkaroon nga ng maraming damage sa sasakyan, pati na rin sa kabahayan. So insert tayo ng mga clips ng hail kahapon. Bang and like bang, 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 and it just downpoured hail. Like it was unreal. Golf ball size hail last night. There's damage to it. There's dents everywhere. You can see them with the glare or whatever. And the roof is dented too. So it's horrible. It means a lot to me. You know, it was my uncle and then my dad and then me. So I just want to get it fixed. We had a real bad hailstorm here. Golf ball size, some were golf ball, but they were probably nickel size hail and took out a lot of my garden, most of my garden, so. It is what it is. Good old Saskatchewan. Could have been worse, as they always say. So I was just sitting in my living room and I heard a few ticks and bangs, and then all of a sudden, boom, it hit. It just come down like in buckets, and like I said before, I knew it. Like the whole driveway was covered with hailstones. The average was probably Toonie size or Looney size. My daughter lives a few blocks away, and my wife is over there, and she said both her car and my daughter's car got dinged up. I imagine SGI will be a busy place, and most insurance companies will have the phone ringing off the hook. So yun guys, no, nakita nyo, ang daming damage caused by hail, and yung size niya ay parang golf size na. Yun yung size na magkukos talaga ng pagpapadimple ng sasakyan. Yung parang baku-baku na. And pwedeng ma-write off or ma-total yung sasakyan. Kasi kapag lahat-lahat nga parte ng sasakyan ay damaged because of yung dimpling effect ng hail, ayun nga, papalitan na yun, no? Or written off na. Actually, kanina, ano sa amin, doon sa area namin sa southeast. Nag-hail din. Nag-hail din, pero maliliit lang siya. So yun guys, nag-hail din pala today sa Calgary. Sa office namin, wala akong masyadong nakita. Parang rain lang. Pero kaila Alwin pala, ayan, may hail. Meron din ako nakitang content creator na nagsabing kang nag-hail dito sa Calgary. So I think nasa ibang part siya, baka nasa northern part. So yan, hindi lahat ng areas ng Calgary ay may hail today. Pero yun, nakita ko sa news guys, grabe ha, 2,000 claims na agad ang iprinesenta sa SGI. Kasi SGI yung kanilang insurance doon, no, sa Saskatchewan. Kaya baka magkaroon ng delay sa pag-aasikaso ng mga claims ng mga tao. Kasi 2,000 claims sa car pa lang, and then 200 claims naman sa home damages. So baka may na-damage na yung mga sidings. Yan, may nakita rin ako nag-post, butas-butas yung gilid ng bahay nila. Katulad din nung nangyari dito sa Calgary nung nakaraan. Kasi kapag syempre tama naman ng hill is nasa gilid ng bahay, ayan, yung sidings talaga yung magkakaproblema.
So, hindi natin alam, 'di ba, kung ano yung magiging effect niyan sa insurance kasi kapag tumaas din yung mga nagki-claim, syempre pwedeng magtaas din sila ng premium para, 'di ba, maka-recover sa lahat ng babayaran nilang mga gastusin ngayon. Yan, hindi mo masabi talaga ang panahon dito. Alam mo, sa Calgary lang ganyan. Yung pala yan, pati Kahit sa saan. ibang province. And ngayon nga daw, may nagsabi rin na ngayon lang nila na-experience yan sa Saskatchewan. Napakalalang hail. Grabe. Oo. Parang hindi ka secured, no? Kahit matagal ka na pala sa Canada, akala mo okay yung tinitirhan mong lugar. Walang experience ng hail. Pero ngayon, naka-experience sila ng ganun kalakas na hail. Kahit saan talaga, kapag inabot ka talaga ng malas, di ba? Yes, kaya dapat protected talaga. So, covered ng insurance. And kung meron kayong garahe, guys, syempre yung mga ibang merong garahe, hindi naman lahat dito. Pero kung meron kayong garahe, gamitin nyo para covered yung car nyo. And then, at least, ang iisipin mo na lang yung bubong ng nagko-cover ng car ninyo. Pati yung house ninyo. So, at least, yung car is secure. Alright, so anyway, pauwi muna tayo guys, and then Peace later, aalis din tayo kasi today is our confession. So punta muna tayo sa church, yan, after naming magpalit, magbihes. Tsaka merienda na rin muna. Alright, Ayan guys, so katatapos na natin magmerienda at ito, paalis na nga kami. umaambon na. Yeah. Yan, mabilisang kain lang. Ako hindi na ako nagpalit, tinanggal ko na lang yung blazer ko. Tapos ito ang nahatak nating Palit ako. cover kay Alvin kasi hindi naman ganoon ka lamig, although umuulan. Oo nga. Plus 14 guys, so 8 minutes away lang naman yung simbahan dito. I hope matuloy kasi siguro depende rin naman yung mag-aasikasong pare kung may available na magkukumpisal, di ba? So dapat 7 nandun na kami para makita niya na may pipila sa kanya. Yan. So we'll see. First time namin magkukumpisal dito sa church na to. Although naka-attend na rin kami or nakakita kami ng kumpisalan dun sa sa northwest area na church. Yan. Tapos ang napansin pa namin dun sa kumpisal na yon, walang harang. Oh, Ayan o, parang luluhod ka lang sa gilid niya. Pero open, makikita ka niya, di ba, parang mag-usap kayo directly. Yun yung difference sa atin kasi may mga ano-ano pa eh, parang sa atin may harang, butas-butas. Pero we'll see dito sa St. Albert the Great kung paano yung kumpisalan dito. Alright, so biyay muna tayo guys. Excited na ako pa masabing thank God it's Friday. Ngayon pa lang ay Thursday. Ayan. Guys, so daming for sale. 5 to. Tapos doon pa sa atin. Tapos sa amin din, 4. Yan, 5 yan. Syempre pag spring sale, bili na kayo guys. Parang Pero bibili ka yan. lang ng kamatis. Oo, consider nyo syempre din yung community. Depende rin. At least dito, ang na-realize ko, merong malapit na school. Kasi may mga communities, lalo na sa mga bagong established na communities malayo-layo ang school. Kung may anak kayo, it's gonna be a problem. Unless, yun nga, kaya mo namang ihatid sundo yung mga bata. Pero, kung bago yung community nyo, tapos wala pang established na bus stop, so mahihirapan mag-commute. Kung commute yung way nyo to go to the school ng bata. Yan, kaya, yan, kapag mag-iisip kayong mag-consider nga ng pagbili ng bahay, isipin nyo yung mga school, amenities, everything. Lalo na sa like yung mga transportation. Kasi kami din, yun yung pangunahin din namin kinonsider. Yung school, sabi namin, it's just 4 minutes away sa amin. Doon papasok si Zion sa kindergarten niya. And then, yung bus stop, nasa harap lang din naman. And yun, parang wala na akong problema kasi whether may car or wala, kaya kong makapunta ng office. Yan. Ayan guys, dito na tayo sa St. Albert. Ayan, so nakapag-park tayo dito sa bandang harap na rin. Graduation yata. Pero parang may graduation ata ngayon. Ayan Ay. Ayan.
So, we'll see, no, kung merong pari na para pwede kami mag-confess. Yeah, so update namin kayo guys. Ayan guys, so katatapos lang natin. And yeah, natagalan kami kasi hindi namin alam yung pala. Nagpila na. Nandito lang pala sa right side namin yung pila. So, ina-expect namin may sariling room talaga na nakahiwalay. Pero yun, at least nakatapos na rin tayo, no? Ayan, so sarap din sa pakiramdam kung sinasabi mo yung mga kasalanan mo, di ba? And then yeah, ang dami rin natin, no? Ang dami rin namin, mga nasa less than 20 guys. Kaya hindi ko nga ina-expect, akala ko konti lang kasi araw-araw may confession eh. So marami-rami din yun nandito. Tapos all ages. So Yeah. may mga bata, may Bata mga pa nga eh. matatanda. Yeah. Nakakatawa din yung mga bata, no? Yeah, it's wet kasi Yeah. So yun guys, no, isa sa mga requirements namin to. Then actually yung meron pa yung wine. Ayan. So yun na lang naman, baby, na. Ayan. So siguro abangan nyo guys yung aming wedding. Pero hindi ko alam kung pwedeng videohan yun, ano? Bali rin yung walang vows yun guys, no? Kasi 5 years na kami na emang kasal. And sobrang bilis ng panahon talaga. Parang kailan lang. Pero ngayon, isipin nyo, naka 5 taon na kami. Pero syempre, pag-pray pa natin na mas tumagal pa, abutin tayo ng 100 years. Buhay pa kaya tayo nun? Hindi na, tingin ko. Siyempre naman, hindi na. 100 years, di ibig sabihin nun, 140 plus na ako. O, yan guys, 40 plus ako, Ayan. So, yeah. So, after na to, yan, uwi na tayo. And syempre, kailangan pa natin magluto ng kakainin natin bukas dahil may pasok pa rin tayo bukas. So, last day yun guys, bukas Friday. Kasi nga, pinamove natin yung work natin. For the week lang naman. For this week lang naman. Yan. So, ito kay Emma. Ano pakiramdam mo? Masaya. Feel mo ka? Clean ka na, tapos mamaya magkakasala ka na naman, no? Normal lang naman. So yun guys, no, magkasala. kung gusto nyo dito mag-confession dito sa St. Albert the Great Parish, ayan, no. Meron dito Tuesday to Friday, merong 9 a.m. and then kapag gusto nyong gabi, kasi nga after work, 7 p.m. Ayan. So punta lang kayo kung kailan kayo free. Syempre may mga dala-dalahin din tayo or bit-bit na kapag sinabi mo, 'di ba, inilaan mo na sa Diyos, ay gagaan din 'yon. So, yan, may mga bagay-bagay tayong itinanggal sa ating dibdib, parang tinik sa dibdib, tapos nakaka-relieve din na sinabi ni Father na pino-forgive yung sins namin, ganyan, and just do penance. Yeah, and everything. So, depende rin kasi syempre yung sasabihin niya. Tapos, nag-advise din siya. Nagtanong pa siya ng background. Are you married? Do you have husband? Do you have kids? Ganyan. So, inaalam niya rin kasi yung background mo before, like, hearing your sins. So, ang sipag ni Father, no? Sipin nyo Oo. guys, nung dumating kami, nagmamas siya. Then, Tapos after Mass, nun, yeah, diretso na siya sa kumpisal. Yun nga, nung binilang ko nung nakapila kami, na pang number 12 yata kami. So, tas meron pa sa likod namin, kaya nga kasi less than 20. So, marami-rami din yun, and it takes ilang minutes din, 'di ba, kada tao. But yeah, it's nice to experience again this one. Syempre, hindi lang naman tayo ngayon nagkumpisal, pero we are humans, we tend to commit sins palagi. Yan, di ba? From time to time. Kaya kailangan din nagkukumbisa tayo. Alright. So, pauwi na tayo, guys. Mataas pa rin ang sikat ng araw. 7:30 na ng gabi. And grabe, alas 10, guys, maliwanag pa. Kaya, kailangan talaga dito yung blackout curtain. Oo nga eh. Yan, para kung gusto mo makatulog. Pero sa umaga kasi talaga, nagigising na ako. Iba na yung liwanag niya. Maaga kasi. Oo. Parang pa lang, 5:30. something, oh, Ganyan. maliwanag. Before 6, nagliliwanag na talaga siya. Dati, alam mo yun, alas 7, madilim pa. So, syempre, given na magsa-summer na, ayan,
Mabilis lang naman daw. Mamaya-maya winter Oo na nga. ulit. Nagkakabiruan nga kami nila kuya dun sa trabaho namin. Sabi namin, nako, maya-maya lang yan, winter na ulit. Kaya enjoyin na ang bawat sikat ng araw. Yes. Although ngayon nga, currently ay nag-uulan-ulan. Pero nga, yan o, maaraw. Alam mo, araw, ulan, araw, ulan. So, kaya hindi mawari, hindi mo rin maplano yung iba kung gusto mong gagala. Pero may forecast na uulan sa mga susunod na araw na Yeah, naman meron guys pa. dito. Especially ngayong weekend, I think yan, Saturday, uulan na no? naman. Saturday. Oo, weekend, mag-uulan na naman. So, hindi ko alam kung may nakaplano na bang mag-camping dyan, tapos uulanin na naman. So, mahirap-hirap pa talaga ngayon. Hopefully, Ano, by June, July, yan, July, August, ay wala nang ulan para tuloy na ang ating camping. Alright, guys. So, yan, pauwi na kami. At finally, ay makakapagpahinga na ulit. And yun guys, no, maraming salamat sa pagsama ninyo sa aming vlog for today. And pinagpipray ko rin na maging maayos ang aming renewal of vows this coming Saturday. Alright guys, so we'll see you again on the next one. Peace!